Yun lang. Talagang medyo nakakalungkot ito. Meron pong panawagan si Senator Risa Ontiveros sa publiko, na huwag daw agad-agad maniniwala sa paninira sa kanya. Matagal na pong nangyayari ang paninira kay Senator Risa Ontiveros. At itong mga DDS na alam naman nating baluktot na talaga ang kaisipan, napakahirap ng ituwid, napakadaling maniwala. Pag narinig na nila yung mga fake news tungkol kay Senator Risa Ontiveros, ayan, dadali na yung mga yan. Ang lala, ang napakababang uri ng laban netong mga ito. Kasi siguro iniisip nila na ang isang malinis at matuwid na Risa Ontiveros sa bandang huli, sa kalaunan, ay siya ang mananaig. Nagiging, or iniisip din siguro na itong mga diehard na ito ay malaking banta kay Sara Duterte sa 2028. Ganyan po sila kasalaula, kawalang hiya. Yung inyong laban, may katapusan naman yan. Hindi kayo marunong lumaban ng patas. Worst of all, hindi na nga patas ang laban niyo, mandurugas, mandaraya, manlilinlang, lahat na andyan sa inyo sa inyong mga nasa kampon ni Duterte, ng mga Duterte. Fake news yon, hindi insertion ang nangyari, kundi amendments. Ito naman kasing si Katon Ying, etong si Katon Ying talaga, ito yung malaking problema ng ating bansa. Yung mga personalidad na nadadala sa pera. Yung mga personalidad, yung may mga malalaking media platforms na nadadaan sa bayan. Hindi ko sinasabing si Katon Ying ay ganon. Pero malay nga natin. Kasi ano bang motibo mo para manira ng kalaban ng mga idolo mo? 'Di ba? Kung complain na gusto mo lang bumagsak yung mga kalaban ng mga idolo mo dahil sa pagmamahal mo kuno sa mga idolo mo, kalokohan yan, kagaguhan yan. Lahat ng nangyayaring kawalang hiyaan na itong mga nasa social media ng mga DDS, alam natin ay pera ang bottom line. Pera ang pinakarason. Magpayaman, hindi patas na pagpapayaman na itong mga gunggong na ito. Mantakin mo yung amendments na dumadaan sa tamang proseso. Parte yan ng trabaho ng isang senador ay ginawang insertion daw. Para ano? Para ilikaw yung issue naman ng malaking insertion ni Cheese Escudero.